Anaya Mujib and welcome back to my channel! Grabe, ang tagal kong hindi na nasasabi yung ganong intro. Sobrang tagal na. More than 1 year na yata, diba? Comment down below nga doon. Diba parang 1 year mahigit na hindi ako nakakapag-vlog at hindi na ako nakakapagparamdam sa YouTube o sa social media ko naman, sa ibang social media ko, sa Facebook, sa Instagram, active pa rin ako doon. Pero sa Facebook lang talaga ako nag-laylo. Talagang wala pa talaga akong kahit na upload o kahit anong update doon dahil ayan po, may sumisilip dito. Isa na po akong ganap na ina. Yes! I'm a full-time mom, a housewife. Yes! And a mother of this baby. Cute baby, mashallah, may babo. Opo! Mashallah yan eh. Opo! Behave lang yan eh. Oh, 'di ba? Behave lang siya. So, habang binabantayan ko siya, ito, nagba-vlog muna ako, pansamantala. Mga ilang minuto lang naman to, babo, pagbigyan mo na ako. Mag-update lang ako sa kanila, ha? Kasi, ang tagal-tagal, opo, di ba? May sumasagot. So, ang tagal ko na kasi hindi nakapag-upload at ang dami-dami nang nagme-message sa akin, mag-video ka na, mag-upload ka na, mag-vlog ka na ulit ate, mag-update ka naman sa amin. So, eto na. Eto na ang most requested ninyo. Most requested talaga eh, no? Oh, di mo, may sumasagot. Ito yung kinaganda sa pag-vlog ko dito ngayon dahil may sumasagot na. Mayroon na akong live audience. Di ba, Babo? Babo? Oh, walang sumagot. So, ayan po, ang tagal kong nawala, naglaylo dahil nga nabuntis ako. Pinagbawalan ako ni Mr. na mag-update muna, especially last year dahil nga napaka-maselan pa yung pagbubuntis ko dahil nga sa unang nangyari. Tapos yung pangalawa, nung nagtatrabaho pa kasi ako, nalaman ko na nabuntis na ako. So, meron na namang insidente doon na nangyari, na dinugo ulit ako. At yun na talaga yung pinaka-sign ko. Sabi ko talaga, kapag ako dinugo, this time sa pagbubuntis ulit, magre-resign na ako. As in, yun talaga hiningi kong sign. Dahil dun sa kambal, 3 beses akong dinugo at hindi ako nakinig sa sarili ko, hindi ako nakinig sa katawan ko, na hinihingi na niya yung pahinga para sa kambal. Pero ngayon, eto na, talagang pinanindigan ko, sinabi ko talaga at hiningi ko rin naman yung support ng asawa ko na pag ito, yung sign ko, nangyari, hingi ko yung support mo na re-resign na ako, maglalaylo na ako. At totally support naman siya sa akin noong mga panahon na yon. Talagang pinauwi niya muna ako sa Pilipinas dahil para may mag-alaga sa akin. Kasi kapag nandito kami sa Dubai, nung buntis ako, tapos siya nagtatrabaho, parang wala rin dahil nga walang mag-aalaga sa akin, walang magbabantay sa akin, walang magsasama-sama sa akin sa mga check-up. So sabi niya, sige, umuwi ka na lang muna ng Pilipinas, dun ka na lang, para dun sila mama, mga kapatid mo. At meron kasi dun sa amin malapit na ospital. Mga walking distance lang naman siya. Pero, syempre dahil pag buntis ka, hindi mo na malalakad yung walking distance na yun. So, nagka-grab na lang ako, papunta doon sa ospital na yun. Kaya maglakad, nilalakad namin ni mama. Pero kapag hindi talaga, grab lang talaga kami. Kasi mainit na rin kasi mga panahon na yun nung umuwi ako sa Pilipinas eh. Mainit kasi doon, summer. Summer nung umuwi ako ng Pilipinas. So, ayun, doon ako nagpabantay, nagpaalaga kay mama. At doon na rin ako nanganak hanggang sa pwede nang bumiyahe si Babu. Doon ko na rin pinanganak si Babu. Yan, tinitingnan ko lang siya sandali dahil nga baka kung ano-ano na naman ginagawa. Minsan nagugulat na lang yung tatay niya eh, pag uuwi galing trabaho, kinabukasan, check niya si Babo. Bakit may pasa? Bakit may sugat dito, may scratch, ganyan. Sabi ko, hindi ko alam. Kasi katulad niya, napakalikot na po niya this time. Ito po yung moment na malikot na po talaga siya. Ayan. Marunong na po kasi siyang gumapang-gapang, tapos tayo-tayo. Ayan, kakapit, tapos tatayo. Kaya, kailangan minomonitor talaga siya. At binabantayan. Talagang
bantay sarado talaga dapat dito dahil nga hindi naman sa ano yung bahay namin. Prepare naman ng maayos ni asawa yung bahay namin dito sa Dubai, in fairness. Pagdating namin dito, naka-carpet na siya. Carpet dito, sa sala, tas carpet dun din sa kwarto namin. Ang hindi lang carpet, yung kusina. Siyempre, papakarpet ko pa ba yun? Actually, meron pang isang carpet dito, pero hindi ko na lalagyan dun. May basahan na lang dun. Ayun na naman, may mga hinihila kasi. Sobrang laki, sobrang dami nagbago sa akin. Physically, emotionally, pag-iisip, ibang-iba na talaga. Dati may iksi lang talaga pasensya ko, wala nga peace sa pangalan ko eh. Walang patience. Oh, may iksi lang po talaga pasensya ko. Noong mga panahon na wala pa akong baby, ganyan. Ngayon, grabe na susubok talaga yung pasensya mo, yung nasusubok talaga yung pasensya mo, yung lahat ng meron ka, susubukin. Kung ano-ano kasi nakikita niya, tapos isusubo. Kaya tinitingnan ko kung ano yung mga nakukuha niya o nadadampot niya, baka kung ano yung masubo niya, 'di ba? Ay, naku. Oh. Ayan na naman siya. Sumisilip siya sa camera eh. Pero hindi ka pwede makita nga sa camera. Hindi pa pwede. Bawal pa sabi ni tatay. Opo. Bawal pa sabi ni tatay. Opo. So, ayan. Ito yung buhay namin dito sa bahay, dito sa Dubai. Kapag nasa trabaho na si Sudi, kaming dalawa na lang naiiwan. So, laro maghapon. Ayan. Ayan na. Kasi bigla na lang natutumba. Sandali na lang, Babo. Sandaling update na lang to. Sandaling chismisan na lang namin to. Oo. Oops. So, ayan. Kaunting pa update lang muna sa inyo sa ngayon. Dahil nahihirapan ako mag-vlog ng ganito ang sitwasyon namin. Hindi ko alam kung anong gagawin sa kanya ngayon eh. Dahil nga, gustong makipaglaro o gustong matulog. Opo. So, bakit hindi pa pwedeng ipakita yung mukha ni Babu? Dahil una sa lahat, ayaw pa ni Mister. Pangalawa, sa kultura din yata nila, ang baby hindi talaga pinapakita sa public. Kahit nga yung bagong panganak kong sister-in-law, hindi niya kahit picture, hindi niya pinapakita sa akin. Kahit kamag-anak na ako hindi niya pinapakita sa akin yung picture ng anak niya, ng baby niya. Sanggol na sanggol pa kasi talaga, as in talaga mga 3 months, 4 months pa lang yata yung baby. So, kahit picture, hindi man lang nagsisend sa amin. Sa akin. Pero ako, lagi ako nag-update sa kanila. Lagi ako nag-send ng mga picture ni Babu, ng video ni Babu, yung progress niya, yung unang gapang niya. Natuwan-tuwa kami mag-asawa kasi paggising namin sa umaga, nangyari nun, isang araw, si Babu unang nagising. Tapos ako na yung sumunod. So, yung paggising ko, inaano ko siya, tinitingnan ko kaagad siya. Kung nag-good morning kasi ako kaagad sa kanya. Tapos, nag-hug-hug muna kami. Tapos, after nun, ayan, inaabot niya yung camera. Inaabot niya yung camera. Aray ko! Opo. Tapos, nagising na rin si Mujib, si asawa. Tapos nagulat na lang kami habang nagtutupi ako ng kumot, gumagapang na siya. Latuwan-tuwa kami ni Mujib na parang, hala, ang bilis! Gumagapang ka na mag-isa na walang nagtuturo sa kanya. Ganun ba talaga kapag yung mga baby, bigla na lang silang magkukrol, tatayo, kahit walang nagtuturo sa kanila. Para bang napakamalaking milestone sa aming mag-asawa yung mga ganong moment. At pareho pa namin na experience, pareho namin ni Mujib na witness yung ganong milestone ni Babu na unang paggagapang niya. Ay. Kaya sobrang kilig na kilig ako ng mga panahon na yun, yung pakiramdam na una mo makita yung baby mo na gumagapang, na
Naunang tumatayo, siya lang mag-isa. Pero at the same time, naiiyak ako. Kasi namimiss ko siya na maliit pa. Namimiss ko siya na baby pa talaga. Minsan nga sa gabi, pag matutulog kaming mag-ina, ang sarap pakinggan, diba? Natutulog kaming mag-ina. Siya, himbing na ng tulog niya, tinitingnan ko siya. Inaano ko yung mukha niya, yung features niya. Tapos, opo, malapit na. Tapos, titingnan ko yung cellphone ko, yung mga dati-dati niyang picture, mga video. Ang baby pa niya. Opo. O, sige na. Ito, tatapusin ko na pag-vlog. Opo, tatapusin na. Halika na, sige na. Ano? Opo, inaantok na kasi ako, nanay. Inaantok na po ako, nanay. Opo. Inaantok na po kasi siya. So, ayun na po muna. So, dito na po muna magtatapos ang video na ito. Papatulugin ko na po muna siya. Kasi inaantok na po talaga. Iyak na ng iyak eh. Tapos na kasi yung morning nap niya. Tapos kaninang tanghali, mga alas 12 natulog na rin kami. And kami, kasi ako rin nakaidlip ako. Opo. Tapos ngayon, alas 4 na, inaantok na ulit siya. So, patutulugin ko na muna siya kahit mga 1 oras kalahati. Tapos mamaya, lalabas na kami. Opo. Lumalabas po kami araw-araw, tuwing hapon, bago matulog. Para maiba yung hangin sa kanya, maiba yung nakikita niya. Kasi buong araw, dito lang kami sa bahay, diba? Opo, ito na. So, dito na po nagtatapos ang video na to. Comment down below kung anong gusto nyo pang, at ano pa yung mga topic na gusto nyo pag-usapan natin. Opo, sige na. Always remember, stay beautiful in here. See you on my next vlog, inshallah. Bye-bye!